Ulo ng nagbabagang balita nitong nakaraang linggo. Mayor Vicente B. Amante dumalo sa Local Development Council meeting. Grand Coronation Night ng GEM ng Palengke ni Mayora Jem Castillo matagumpay na naisagawa noong Agosto 18. Honor students ng elementary public schools tumanggap ng cash incentives. Mga tatakbo sa darating na barangay at SK election mula sa ikatlong distrito ng Laguna naging bisita sa People's Day ni Congressman Amben S. Amante. Mga batas na pinagtibay sa 58th regular session ng Sangguniang Panglungsod noong Agosto 22. 500 college students ng lungsod ng San Pablo na bigyan ng educational assistance. Orientation sa additional grant and benefits para sa mga senior citizen isinagawa sa Convention Center. Nursing students ng PLSP nagkamit ng ilang karangalan sa P2A Hybrid Mobility in Health Sciences 2023. At narito ang mga detalye. Mayor Vicente B. Amante dumalo sa Local Development Council meeting. Sa pagdalo ni Mayor Vicente B. Amante sa Local Development Council meeting noong August 16 sa Convention Center, ay kanyang ipinaliwanag ang mga programa at proyekto ng pamahalaang lungsod na nakapaloob sa 20% Development Fund. Napagtibay din sa pagpupulong ang Annual Investment Plan ng pamahalaang lungsod sa mosyon ni Rachel Rehinaldo ng JCI na pinangalawahan naman ni BOD Chairperson Brihida Alican ng SPCWD. Ang pagpupulong ay sa pamumuno ni na Councilor Angelita E. Yang at City Planning Officer Cristina D. Amante. Ito si Nixon Zonglay, nag-uulat. Kinoronahan bilang kauna-unahang GEM ng Palengke Grand Winner si Erica M. Benitez na nagmula sa seksyon ng isdaan sa matagumpay na Grand Coronation Night ng GEM ng Palengke ni Mayora Jem Castillo noong August 18 ng gabi na ginanap sa San Pablo Shopping Mall and Public Market Lobby. Ang proyektong ito ni Mayora Jem ay sa pagtataguyod rin ni Mayor Vicente B. Amante upang mabigyan ng pagkakataon ng mga tindera ng public market na ipamalas ang kanilang mga angking talino at talent, itaguyod ang turismo ng lungsod at bigyan muli ng sigla ang pamilihang bayan para sa lahat ng mamumuhunan at negosyante. Ito po si Christine Mejica, nag-uulat. Honor students ng elementary public schools tumanggap ng cash incentive. Pinangunahan ni City Administrator Larry S. Amante ang pagkakaloob ng cash incentive sa mga first at second honors na mga graduating students ng iba't ibang public elementary school sa 2 araw na payout noong August 17 to 18 sa San Pablo City Convention Center. Sa pagtataguyod ni Mayor Vicente B. Amante at ng Sangguniang Panglungsod ay namahagi ang mga staff ng Office of the City Mayor ng 3,000 para sa mga first honor at 2,000 naman para sa mga second honor students. Ang nasabing pagbibigay ng cash incentives ay alinsunod sa ordinansa ng dating Councilor Diosdado A. Biglete. Ito po si Dean Almanza, nagbabalita. Mga tatakbo sa darating na barangay at SK election mula sa ikatlong distrito ng Laguna naging bisita sa People's Day ni Kong Amben S. Amante. Ilan sa mga tatakbong barangay officials ng San Pablo City, Nagcarlan at Alamino sa darating na barangay at SK election ang nag-courtesy call kay Kong Amben S. Amante sa ginanap na People's Day noong August 17. Bumisita din ang mga miyembro ng KLBL STK organization ng Liliw at mga medical staff ng San Pablo District Hospital sa pangunguna ni Dr. Edgar M. Palacol, Chief of Hospital. Muli po, ito po ang inyong Bukal Carla Adahar. Magandang buhay mga beshies! Mga batas na pinagtibay sa 58 regular na sesyon ng Sangguniang Panglungsod. Mga pinagtibay na resolusyon at ordinansa ay ang Contract of Affiliation ng Canosa College, MOA sa DOH, MOA ng CDRRMO sa DepEd, request kina Senator J.V. Ejercito para sa 3-cluster school building ng PLSP at kay Senator Juan Miguel Zubiri sa pagbili ng 1 unit ng CT scan at MRI machines para sa SPCGH. Resolusyon naman ng pagbati sa pagkilala kay Mayora Jem Castillo para sa kanyang proyektong GEM ng Palengke. Muli po, ito po ang inyong Bukal Carla Adahar. Magandang buhay mga beshies!
500 college students ng lungsod ng San Pablo na bigyan ng educational assistance sa pagtataguyod ni Mayor Vicente B. Amante at sa pakikipagtulungan ni City Administrator Larry S. Amante at Vice Mayor Justin G. Colago ay isinagawa ang payout para sa 500 college students noong August 17 na ginanap sa SPC Multipurpose Convention Center. Katuwang sa nasabing programa si Head Executive Assistant Christine Ann A. Picazo, Councilors Martin B. Adriano, Francis C. Calatrava, Buhay D. Espiritu, Richard C. Pavico, Cesarito C. Tixon, Christian Jor C. Amante at ABC President Ariston A. Amante. Cedric Carandang, nagbabalita. Orientasyon sa additional grant and benefits para sa mga senior citizen isinagawa sa Convention Center. Sa patnubay ng punong lungsod Vicente B. Amante ay pinangunahan ng City Social Welfare Development Office ang orientasyon sa RA 9994 o Expanded Senior Citizen Act of 2010 noong August 23 sa Convention Center. Nakiisa sa programa sina Executive Secretary to the Mayor Christine A. Picazo, Pamana Federation President Jose Samsaman, OSCA Head Efren Asusano, Admin Officer 3 Edward Alcantara, NCS Laguna Representative Alison Alpeche at Aiza Reyes ng Office of the Provincial Social Welfare Development. Katuwang rin ang Laguna Association of Senior Citizen Affairs. Muli po, ito po ang inyong Bukal Carla Adahar. Magandang buhay mga beshies! Nursing student ng PLSP nagkamit ng ilang karangalan sa P2A Hybrid Mobility in Health Science 2023. Kinilala sa pagtaas ng watawat noong August 21 ang mga nursing student ng PLSP na nagwagi sa Passage to Asian Hybrid Mobility in Health Science 2023 Asian Youth Digital Dream Actualization noong June 6, July 11, 2023. Lumahok sa programang ito ang iba't ibang universities at colleges sa Southeast Asia tulad ng Pamantasan ng Lungsod ng San Pablo, Bukidnon State University at Liceo de Cagayan University, Penica at Doi Tan University ng Vietnam, Rangsit University ng Thailand, Universitas at Mahaya. Ito si Angelo Roas, nag-uulat. City Budget Office katuwang sa pagsasagawa ng second day ng budget hearing for calendar year 2024 noong August 18. Zoning Division City Mayor's Office dumalo sa committee hearing sa Sangguniang Session Hall noong August 16. City Veterinary Office nagsagawa ng Vaccination Day noong Martes. Peso San Pablo, sa mga gustong mag-apply na bus driver at konduktor, ang pamunuan ng Jack Liner ay magsasagawa ng face-to-face interview sa Peso Office. 4th floor City Governance Building sa August 31 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Maaaring tumawag sa mobile number 0998-986-2921 or 0998-537-3652. Mag-email sa email address jackliner.inc@gmail.com o mag-message sa hiring-jackliner.inc para sa katanungan o karagdagang impormasyon. City Cooperative dumalo sa third quarterly meeting ng San Pablo City Cooperative Development Council and God Focal Point System of Cooperatives sa ABC Hall noong August 17. San Pablo City Police Station, ang mga personel ng San Pablo City Police Station ay itinalaga na sa kani-kanilang mga post noong August 20 para sa police visibility and presence. City Tourism Office, ang pamahalang lungsod ng San Pablo, tanggapan ng opisyal ng turismo ng lungsod sa pangunguna ng Komisyon sa Wikang Pilipino ay nakikiisa sa pagdiriwang ng buwan ng wika na may temang Filipino at mga katutubong wika. Wika ng kapayapaan, seguridad at inklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan. CDRRMO nagsagawa ng regular na meeting noong August 23 ang iba't ibang dibisyon ng tanggapan para sa kanilang mga activities at programs.
CTMO dumalo sa pagpupulong sa San Pablo CPS Conference Room ukol sa activation ng San Pablo City Joint Security Command Center bilang paghahanda sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election 2023. Senro dumalo sa Participatory Assessment of Land Capability for Agroforestry in selected upland farming communities in the province of Laguna using ALCAMS sa Barangay San Cristobal noong August 18. Ito ay proyekto ng UPLB College of Forestry and Natural Resources Institute of Agroforestry and Asia Pacific Network for Global Change Research sa pakikipagtulungan ng City Agriculturist Office, City Planning and Development Office at Mamay Stobals Farmers Association. San Pablo Fire Station nagsagawa ng fire drill at seminar sa Frontline Christian Academy sa Barangay San Ignacio noong August 22. Ang mga tauhan ng BFP ay nagpakita ng mga pamamaraan sa pamatay ng sunog at mga estratehiya sa pag-iwas sa sunog. City Population Office nagsagawa ng Family Development Session sa Barangays 1A at 1B noong August 18. Pasasalamat kay Chairman Alberto Bustos at sangguniang barangay ng Barangay 1B at kay BNS ng 1A Ellen Roslyn Talay at BNS 1B Clarissa Malabanan. Narito ang ilang mga kaganapan sa mga barangay sa lungsod ng San Pablo. BIO 7D, nakiisa sa Brigada Eskwela ng San Pablo City Central School na isinagawa noong August 15. BIO 4B, namahagi ng libreng school supplies sa 57 mag-aaral ng kinder hanggang grade 12 noong August 13 bilang bahagi ng taunang Gamit Eskwela program ng Barangay 4B. BIO 3C, pasasalamat sa tulong ng mga miyembro ng 4Ps ng Barangay 3C para sa munting gulayan sa Platon Elementary School. BIO 5D, lumahok ang mga youth volunteer sa isinagawang Barangay Information Office Training Workshop ng City Information Office noong August 20 na ginanap sa Crescencia Drusila Lopez Senior High School San Juan Campus. Barangay 2D, nakiisa ang mga barangay volunteer workers sa clean-up at climate change activity sa pakikipagtulungan ng mga staff mula sa tanggapan ni Governor Ramil Hernandez. BIO Barangay 3B, sa pangunguna ni Chairman Ruben Pascua, kasama ang mga kagawad, barangay tanod at mga volunteers ay nagsagawa ng clean-up drive noong August 20. BIO 4A, isinagawa noong August 18 ang Kasimbayanan Program sa pangunguna ni na Pastor Julius Bondad and Police Corporal Michael Cornell. BIO 5B nagsagawa ng weekly cleanup drive noong August 19 ng umaga. BIO 2E, sa pamumuno ni Chairman Romnick Manalo katuwang ang mga kagawad, Secretary, Treasurer, BPSO at mga kabataan ng San Anton, mga aspirant candidate ay nakiisa sa Brigada Eskwela ng San Anton Elementary School. BIO Santissimo Rosario, sa pagtataguyod ng Red Cross San Pablo City Chapter at Family Multipurpose Cooperative ay nagsagawa ang Red Cross 143 Volunteer Program Training noong August 19 na ginanap sa Santissimo Rosario Elementary School. BIO San Mateo, August 17, 2023, nagsagawa ng Brigada Eskwela sa San Mateo Elementary School katuwang ang sangguniang barangay, BPSO at mga youth volunteers. BIO 1B Weekly Operation Linis at Hakot Tambak sa lugar ng Magsaysay Street. BIO Santo Cristo, August 2023 ay dumalo ang mga SK officials at BIO volunteers sa isinagawang BIO training workshop ng City Information Office sa Crescencia Drusila Lopez Senior High School San Juan Campus noong August 20 bilang pagdiriwang ng San Pablo Youth Week. Upang manatiling updated sa mga kaganapan at anunsyo sa ating bayan, tutok lamang sa City Information Office. Palaging pakatatandaan na ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ng ating punong lungsod, Vicente B. Amante, ay laging bukas at handang maglingkod para sa lahat. Hanggang sa susunod na linggo, ito ang CIO Weekly Report.